medyo hindi maayos ang pagka-position. So walang kapitan, walang umiipit sa ating cellphone, sadyang nakapatong lang. Ayan. So pinagmamasdan nila yung mga paligid kung may traffic ba, kasi nga yung una, yung Monday, medyo napakaganda ng aming takbo kasi galing sa paglabas namin, galing sa aming Barangay Road papuntang National Highway, maluwang hanggang tuloy-tuloy papuntang intersection ng St. Paul's, maluwang hanggang umabot kami. So medyo maaga kaming dumating dun sa eskwelahan. At yan, yung sa Lunes at Martes ay review nila at ngayon ang kanilang pasulit or exam. So laging nag-uusap kami kung handang-handa na ba sila. At eto nga, yung pag-review ko para i-edit, dito ko nalaman na wala palang audio tong aming pag-record ng video. So ito hindi ko lang alam kung bakit. Siguro yung volume ay hindi natin na-on, at yung minsan yung napalakas ng hugong ng aircon, kaya ito. So hindi marinig yung aming pag-uusap at saka yung main topic namin. So tulad nung Martes, yung topic namin ay tungkol dun sa taho. Kasi may tao dun na nagbibenta ng taho, akala nila ice cream. So yun pala ay taho, kaya tinuruan ko sila kung paano magbenta, kung paano sumigaw yung tindero ng taho. Sabi ko, taho. Pero iniba nila. Ang kanila naman balut. No? Lalo na yung si Sabrina, sa yung mahilig magpatawa. Kasi itong isa, si Sakia, itong menunal sa kaliwang banda na kanyang kilay, actually may serious stuff ito, pero minsan din nagpapatawa. Yan. So pag medyo matulin ang aming paglakbay, yan, walang usapan. So ako na lang ang bibigay ng mga messages sa kanila para makipag-usap sa kanila. Ito yan, si Sakia yan, medyo serious kasi nga naka face mask kami kasi gumagawa kami ng CR at bathroom sa bahay at napaka alikabok. Ako nga may halos sipunin na, kaya ito minabuti namin na suot ng face mask kasi talagang napaka-alikabok sa bahay namin. So maganda ngayon, ito medyo hindi masyadong matraffic araw ng Miyerkules. Actually it's my birthday. Yan, so pinag-drive ko sila at actually sa araw na to ako rin ang babantay sa kanila. It's a Wednesday, so honors day actually ng aming eskwelahan. So wala kaming activity sa umaga, kaya ako yung kukuha sa kanila after sa dismissal sa umaga. So I need to talk to them. Sabi ko, doon lang kayo. Yan, and then yun na, ako ang magiging yayo nila sa pananghalian. Sa loob kami ng kantin nila kakain. Oh, hindi pala. Hindi daw, sabi ng aking kwan. Sabi niya, no daddy, it's our exam day, so we need to go home early, so just fetch us
10:15. Okay. So, exam day nga pala. So, akong kukuha sa kanila. Tapos, uwian kasi dito sa amin, pag exam sa umaga, wala nang klase sa hapon. Kasi parang review ng mga bata. Tulad din sa high school, ganun din. Exam sa umaga. Tapos, parang free day sa hapon. Ayan. So, nagpasalamat ako sa apo ko kasi ni-remind ako, no, na wala palang klase sa hapon. Kasi nga sa hapon, may honors day kami. So, I will have that activity. And then, may training pa kami ng volleyball. So, actually, nagplano ako na bigyan na lang ng konting amount yung aking team. Mag-pizza, mag-ice cream para di lang muna kami mag-training kasi nga wala ako. May honors day kami tapos baka matagal matapos sa hapon. Siguro maabutan siguro ng early evening. Kaya ayun, in-message ko ng team na I may not be able to go with them. At eto, medyo nahinto kami ng konti. Yan, dito yun banda sa kuna. Sa Daro. Yan. Umuusod-usod. Umuusad-usad. Yan medyo mahina. Kasi nga basta intersection dito sa amin, medyo matatagalan ka kasi nga ang traffic ay manual. May traffic man kami, wala pang traffic lights dito. Yun, medyo nangungulangot. At ito yung si Sakia, medyo seryoso. Siguro anxious or whatever ang kanyang feeling ngayon dahil nga exam day. Anyway, nakapag-aral naman sila. So, grade 1. Sana naman makakuha sila ng good grades kasi nga medyo ang tuition fee sa private school, no? Medyo malaki. Tapos sayang pag hindi maganda ang output ng ating mga apo. Ayan. Okay, so medyo ang travel time namin, ang average ay nasa 20 minutes. Tapos pag medyo talagang matraffic, umaabot ng 28 minutes. At nung Lunes nga, medyo walang traffic, so nasa 15 minutes lang. Actually, pag medyo talagang walang traffic, ay siguro nasa 10 to 12 minutes, ganun. Kasi actually, napakalapit, pero nasa mga, ang place namin, nasa mga between 3 to 4 kilometers. At ang ganda namang daan. So pag walang traffic ay actually nandun lang. Mga between 10 to 12 minutes or even earlier, no? Or shorter than that pag wala talagang traffic. So balit pag matraffic, yun, pwede kang abutan ng between 30 to 40 minutes. Kaya at times sinasabihan ko yung mother o ang anak ko na as much as possible gumising ng miski na ilagay natin 6:15, okay? Kasi maliligo pa yan, tapos kakain pa yan, tapos change pa ng clothes kasi bata, so medyo matatagalan. Tapos buti kung isa lang, dalawa sila. Tapos, of course, yung nanay mag double time sa kanilang o sa kanyang pag aaruga sa dalawang
kambal na to. Kaya minsan, pag ako ay tapos na rin mag-prepare, so ako ang nagbibihis. Or after maligo, ako kukuha ng tuwalya, pinapatuyo, tapos ayun. Kasi nga, dalawa sila. Actually, ang usual routine nila ay paggising, of course, mag-inat-inat muna. Yan. Pagkatapos, yun nga, ligo ang mauuna bago kumain. Yan. So, na-timing na yung sasakyan namin ay hindi nakaparada sa aming bahay kasi nga may ginagawa tayong kusina sa harapan. So, medyo malayo. Nasa mga 50 meters ang aming, medyo malayo. Nasa mga, probably between 30 to 40 meters sa harapan naming bahay yung pinaparkingan namin ng aming auto. So, eto, napakakulit ng dalawang batang to. So, ayan, medyo nasa school area na kami. So, pag nasa school area, ang daming auto, kaya usod pagong at times. Pero one way naman dito kaya yung sa amin sa grade 1 to grade 3, medyo yung gate nila ay nasa unahan ng konti. Dalawang gate kasi ginagamit ng elementary dito sa amin. May gate para sa grade 4, 5, and 6. Tapos, may gate para sa grade 1, 2, and 3. And one thing good, sa ngayon, may inassign na mga marshals yung administration. Kaya, napakabuti sa aming mga tagahatid. Kasi hindi na kami bababa ng auto. So, mismo yung mga marshals na lang. Sila pa nag-open ng pintuan ng auto, tapos pinapalabas at dinadala yung mga bag ng mga bata. So, sobrang actually pinagaan ang trabaho naming mga tagahatid. Actually, may signage kani sila is ang signage nila is ito may napaka-exit kasi I guess nalakalagay doon 5 seconds stopping time. So talagang napaka-short yung 5 seconds, diba? So probably kailangan natin 30 seconds na lang kasi bababa pa sila, tapos meron pa tayong last minute instructions para sa mga bata. Pero we can also understand kasi napakadami. Halos lahat ng mga estudyante hinahatid ng auto dito sa eskwelahan namin. Hindi tulad noon, no? Konti lang ang may car. Ngayon, pati nga kami naka-afford na magbili ng auto, no? Para sa sasakyan nga. Parang family car natin. Ayan. So, nagkukulitan na naman ang dalawa dahil yan, excited nang bumaba. Kita na lang yung kanilang mga friends and classmates. So, hope and praying kami na sana ay maka-answer yung aming mga babies. Kasi nga, exam day. Yan. They're almost there. So, I told them to show themselves para picture. Yan. Para nga dito sa vlog natin. So, sa mga nanonood dyan, pakishare, no? Pakisubaybay yung everyday na episode namin sa pag-travel. So, every episode may title kami na
kung ano man pinag-uusapan namin, yun ang ilalagay natin sa na title sa aming episode. So ngayon, yan, episode 10, exam day. No sound recording. Yan. So, hindi ko lang alam kung bakit kaya ito. Natawa na lang ako nang I tried to play and edit. Sabi ko, bakit wala na namang sounds? Okay? Nung una, Monday, na time-lapse. Tapos ngayon, ito na naman, walang sounds. So, nung ni-reverse ko na, dahil nga, bababa na yun ng mga bata, tapos, binidyohan ko yung kanilang pagbaba at saka hatid ng mga marshals, meron naman kuwan. Merong audio. So, I was wondering. So, anyway, yung sa susunod, I will just make to see to it na meron ng audio. Kasi hindi naman maganda itong ganito. Nagsasalita ko pero walang audio. So, di nyo lang alam kung anong uusapan naming tatlo. So, anyway, masaya namang ihatid itong mga batang to kasi nga jolly type, ang daming energy. Daming energy ng mga bata kasi sa bahay kasi pag naka-standby sila, wala. Ayaw paluruin ng kanilang mama dun sa mga pinsan nila sa likod ng bakuran namin. Kaya ito, ang daming energy. Kaya minsan mandidingan nyo, no? Nagsashout siya. Practice na po. Bye-bye, babies. Bye-bye. Thank you for watching. Until next video.